ay manalangin mga kapatid. Praise God. Purihin ka dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Salamat Panginoon sa hapong ito Diyos. Na naratingan naman namin ang pakikinig ng mga salita o God. Salamat po Panginoon at dinala mo kami sa bahay ko Diyos. Na kung saan Panginoon ay pwede namin tanggapin ang iyong pagpapala. Pwede namin tanggapin ang kagalingan. Pwede namin tanggapin ang kalakasan Panginoon. Lord, we pray O God sa oras na ito Lord for Sister Venus O God. Use her Lord for your glory O God. Anoint her lips, anoint her mind O God. Let your anointing be upon her right now O God. Wala po kami magagawa kung wala ka at wala rin siyang magagawa kung wala ka sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka sa kanyang buhay. Mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan niyang Diyos. And we give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Minsan muli mga kapatid. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Praise God. God is good. All the time God is good. Amen. Praise God. Tayo tumayo minsan ng muli mga kapatid. Magbasa tayo ng salita ng ating dakilang Diyos sa Psalms 5:12. Ang sabi niya po rito, hallelujah, for thou Lord will bless the righteous, for favor will thou compass him as with a shield. Amen. Ang title ko po mga kapatid is Living in the Favor of God. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay nakakaupo ng mga kapatid. Praise God. Hallelujah. When times, mga kapatid, praise the Lord, Sister Jane. When David was in trouble, mga kapatid, because his enemies were lying about him, hallelujah, he prayed confident. Kapag nandun tayo sa kalagitnaan, mga kapatid, nandun yung panalangin natin, but we have a confidence that God love would not only console him, but also defend and shield him, mga kapatid. Minsan iniisip natin yung love parang gently lang, mga kapatid. Pag sinabi mong love lang, love in the sky. Amen? Love in everywhere. Pero in terms of God's love, mga kapatid, it is also strong enough to defeat the enemies. Pag ang pagmamahal ng Panginoon ang sinabi mo, talagang enough na. Para ma-defeat mo lahat ng mga kinakaharap mo. Amen? Lalo na kapag nasa depressed ka, mga kapatid. Nandun na kapag na-feel mo yung presensya ng ating Panginoon, parang kaya mo lahat. Nandun niya talagang ibinibigay ng Panginoon kahit yung presensya niya lang. Kaya kapag hindi tayo magpatuloy, tayo ang lugi, mga kapatid. Dahil dito lang sa tahanan ng Panginoon, mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Kulang, mga kapatid. Pag wala ang pagmamahal, pag wala ang presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. In order to live in the favor of the Lord, we must position ourselves in right relationship. Amen. Amen. With Him in several areas in our life. Kapag mayroon tayong good relationship, para tayong si Abraham, the father of faith, the best friend of God. Pag lagi tayong nagkakaroon ng communication sa ating Panginoon. First, hallelujah, living in the favor of the Lord through prayer. Amen? This morning, mga kapatid, na-amaze ako sa ng ating Panginoon kasi yung binahagi po ni Sister Michelle ay ka-continue po ng akin, mga kapatid. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Living in the favor of the Lord through prayer, that is the major key in maintaining the right relationship with God. And to live in the favor of the Lord through prayer. Kapag tayo laging nakikipag-communicate sa ating Panginoon, lagi tayong nagiging attached. Nagkakaroon tayo ng good relationship sa ating di ba kapag may best friend tayo, hindi mo masasabing kaibigan mo kung hindi kayo nag-uusap, mga kapatid. Pero kapag meron lagi kayong nag-uusap, lagi kayong nagbabanding, andun yung nagiging close relationship kayo. Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Na kapag lagi kang nangungusap sa Kanya, lagi mong inaano sa Kanya lahat ng mga bagay, parang nagkakaroon kayo ng good relationship. That is the best friend. Kaya itinuring si Abraham, the best friend of God. Gusto ba natin maging best friend of our God, mga kapatid? Amen, di ba? Napakadali. Kapag kaibigan ka, madali mo lang siyang lalapitan. Walang gap.
Amen. And kasi kaya nga sabi niya sa 1 Thessalonians 5:7, pray without ceasing. Short but powerful. Amen? Short but powerful, mga kapatid. Prayer is not the last option na dapat natin gawin. That is the first thing to do whether we before deciding sa lahat ng mga ginagawa natin, bago tayo mag-decide, bago tayo mag-answer, bago tayo mag-act, mga kapatid, pray first. Amen? Dahil ang sabi nga niya sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first. Bakit yung mga iba na inuuna nila yung mga part-time? Imbis na magkaroon sila ng dagdag, nagkakaroon pa sila ng bawas, mga kapatid. Nagiging lugi pa sila. At the same time, hindi pa nila naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo na, pag naramdaman natin ang presensya ng ating dakilang Diyos, napakasaya natin, diba? Kahit halos wala na tayong maiuwi sa bahay, kahit pamasahin na lang, basta eager tayong pumunta sa gawain ng ating Panginoon. Nakakabusog, mga kapatid. Sila Sister Adelina, yung mga iba ng ating mga kapatiran, Sister Freely, ang lalayo, mga kapatid. Pero bakit sila pumupunta pa rito? Dahil sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Sabi nila, ang pagpunta nyo sa church mula umaga hanggang gabi. Praise the Lord. Mula umaga hanggang gabi, uuwi ka na lang, kapatid. Narito ka pa rin. Kasi nandito yung katahimikan ng ating puso. Peace of mind. Pag wala tayo sa Panginoon, parang kulang. Lalo na pag hindi natin naramdaman ang presensya ng ating Panginoon, tapos uuwi tayo empty. Amen? Kaya tayo nandito, mga kapatid. Kung tutuusin, malaya tayo. We are free to choose. Pero nandito tayo. Bakit tayo masaya? Kahit wala tayo wala tayong sapat lang. Dahil pinupunuan ng ating Panginoon ang lahat-lahat. Amen? Ang sabi niya rito, prayer is a powerful and especially for those who believe in Him. Amen. And sabi niya nga po, the real battle, James, ang sabi niya, prayer is James 5:17, he prayed would not rain in 3.5 years, but he prayed in the heavens giving and earth produced crop. Yan yung panalangin na ni Elias, mga kapatid, ng time na yon. Powerful ang prayer. Sinabi niya, wag uulan, hindi umulan. Within 3.5 years. Pero nung nanalangin siya, umulan siya. Amen? That is the power of prayer. Ang sabi nga niya rito, mga kapatid, prayer, the real battle is in prayer. Many people think the battle happens where everyone can see it. But the real battle happens where no one is watching. Pag hindi tayo nananalangin, di ba? Di ba nung time na nananalangin ng ating Panginoon, mga bantay kayo, sabi niya sa mga disipulos niya. Pero anong ginawa nila? Natulog sila, mga kapatid. Sinabi ko sa inyo, mga bantay kayo. Dahil ang kaaway, umiikot yan, mga kapatid. The battle, ano yung battle? Laban. Ang laban natin, mga kapatid, hallelujah, ay nagsisimula sa prayer. Dahil kung walang nagbabantay, andoon, parang rin silang dobli-dobli talaga silang umaano sa atin. Kaya mga bantay tayo through prayer. Pero minsan, dahil sa pagod, kahit sa Zoom, mga kapatid, nakarinig na rin ako yung parang naghuhuk. Hindi na niya namalayan na naka-open yung mic niya, mga kapatid. Sabi ko, pagod. Ganon. Pero nasa Zoom siya, mga kapatid. Pero at least, she tried her best na nandoon siya. At siguro sa kapaguran, talaga siguro ginanon niya na amen na kinabukasan, mga kapatid. Amen? Prayer is not just a preparation for the fight. Prayer is where the real fight begins, spiritual, emotional, in our lives. In Ephesians 6:18 said, praying always with all prayers and supplication, and the Spirit, and watching thereunto with the perseverance and supplication for all saints, mga kapatid.
Number 2, madali lang to mga kapatid. Living in the favor of the Lord through faith. God favor always follow for faith, but faith mga kapatid, kung wala kang pananampalataya, wala. Hindi ka andun na, wala yung, kapag wala kang faith sa sarili mo, hindi mo magagawa. Yung parang nandun yung yung doubt ka, double-minded. Andun lagi na kung ano yung dapat natin gawin, mga kapatid. Pero ang sabi niya rito in Matthew 9:27, and when departed, when two blind, men followed when crying, saying, Thou son, David, have mercy on us. Wala dyan mga kapatid. And 28, and when he was come into the house of blind men, came to him, and Jesus said unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Andun yung pagtitiwala nila sa Panginoon, na magkakaroon sila ng panibagong paningin, yung dalawang blind. Then touch in their eyes, saying, According to your faith, be unto you. Kaya nga tayo, pag nananalangin tayo, according to our faith, mga kapatid. Kahit napakaliit na lang yan. Ang sabi nga nila, kahit maliit as a mustard siyang ating pananampalataya. Basta tayo ay may pananampalataya, kaya niyang buhatin ng buto. Amen? At in spiritual, mga kapatid, andoon na lang katiting, mga kapatid. Yung parang hope natin. Pero kapag ganun kalaki ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, walang imposible. Amen? Lahat tayo nakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng mga miracle ng ating dakilang Diyos. Na nasa bingit na tayo ng kapahamakan, nasa bingit na tayo ng kamatayan, pero God is there for us. Amen? Kaya nga tayo nananatiling narito, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya tayo nandito dahil marami na tayong himala na nakita sa ating Panginoon. At dahil doon, lalo-lalo na ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi nga niya sa Hebrew 11 says, But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh God must believe that He is, and He is the rewarder of faith, that diligently seek Him. Pero minsan, faith without faith without works is dead. Kailangan din natin kumilos. Hindi yung isusubo na lang ba sa'yo, mga kapatid. Amen? Meron tayong pananampalataya, pero kailangan din natin gumawa. Amen? Kasi kapag kunyari, hindi yan yung mansanas na kusang babagsak sa bibig mo, mga kapatid. Kailangan din natin. Ang Panginoon nga kumilos din para lang mapagaling yung blind, di ba? Talagang kumuha siya ng isang putik tapos ipinunas dito. Maraming instrumento ang ating Panginoon, pero kailangan kumilos din tayo. If we have faith, then do. Believe, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Number 3. Living in the favor of the Lord through obedience, mga kapatid. God's favor followed by obedience. Romans 6:16. Know ye not that to whom ye yield ourselves servant to obey? His servants ye are to whom to obey, whether the sin unto death, or the obedience unto righteous. Paul has made clear that our responsibility as a Christian is to use our freedom from the power of sin to stop sinning, mga kapatid. Christ has rescued us from the slavery of sin. Inano na tayo ng ating Panginoon, nirescue na tayo sa pamamagitan ng namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At nandun yung freedom na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Whether gagawa ka ng kasalanan, you continue the sin, na kahit alam mo na nakasalanan, pero kinukontinue pa rin. Alam mo ng mga bagay na two kind of sin. Ano na ba yung two kind of sin? Yes, omission and commission, mga kapatid. Na alam mo na, pero ginagawa mo pa rin. Pero may mga alam mo na, pero ayaw mo pa rin gawin. Diba? Amen? Meron yung, pag alam mo nang hindi tama, wag na natin gawin, mga kapatid. Pero may mga, the flesh. Kapag flesh kasi isa yan sa mga bagay-bagay, mga kapatid, na nakakaano, yan yung kaaway mo. Una-una, mga kapatid, ang kaaway ay ang katawan, ang sa atin, mga kapatid. Minsan kasi,
Hindi umaayon ang puso sa isip, mga kapatid. Kapag ito ang tumitibok, wala na to. Wala na siya. Ang sabi ko sa'yo, di ba sabi ko na sa'yo, pero hindi na rin siya. Pero kapag tayo submerge sa Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, walang imposible. Amen? Hallelujah! Andoon na talagang konsensya. Pero kapag wala ka ng konsensya, mga kapatid, doon ka na matakot. Amen? Parang nananatili ka na lang sa kasalanan na ikaw rin ang may gawa. Amen. Praise the Lord. Kasi alam mo na na kasalanan, ginagawa mo pa rin, ibig sabihin nun, wala na ang Espiritu ng ating Panginoon sa iyo. At yan ang nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakot na kapag patuloy na ginagawa mo at wala ka ng condemnation sa puso mo, yan ang nakakatakot. We are still here, but our mind and spirit is not here, mga kapatid. Minsan hindi sinasagot ng ating Panginoon ang ating mga prayer. Bakit? Because of the sin that we choose. We have sabi nga nila, we have a freedom to choose. Kasi binigyan tayo ng freedom ng ating Panginoon kung gagawa ka o magpapatuloy ka o ikikip mo or kapapak. Minsan masakit ang magpakawala. Ano yun? Alam niyo yun? Makawalan. Hindi. Minsan mas mahirap mag-give up sa isang taong precious. Pero if you want to... Meron mong pakawalan. pakawalan. Magpakawala. Pakawalan. Amen? Ang hirap mga kaminsan. Bilang isang tao, napakahirap magpakawala, magpalaya, magparaya ng isang bagay na parang kinikip mo. But if ang ating Panginoon ibinigay mo sa kanyang lahat, mas malaki pang ibibigay sa iyo. Much better pa sa inaasahan natin. Amen? Ang sabi nga niya rito, from the power of sin, it is not our master any longer. Kaya nga tayo ay sinagip ng ating Panginoon. That is, the sin is not any longer na magiging master natin. Because sin leads to death. Amen. Sin leads to death. Obedience leads to righteousness. Minsan ang hirap pong umobey lalo na sa mga amo natin, lalo na pag ayaw mo yung pinapagawa sa'yo, pero wala kang choice. They are your master. Diba? Parang, ano ba? Mas malaki nga bahay ko sa'yo sa Pinas eh. Double. Up and down pa nga bahay ko sa'yo eh. Kung makautos ka ng parang feeling mo, pero hindi pwede, di ba? They are your master, kaya ka nga nagkaroon ng second floor. Ano ba yun? Story. Dahil din sa kanila. Kahit nasabihin natin, yung sala mo lang, kasing laki lang ng bahay nila. Praise the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Sa totoo lang. Sabi nga ng alaga ko, my house is bigger than you. Kasi, inaano niya, ini-small niya pa sa akin ba? Pero sabi ko, biro lang ba? Biro lang. Biro lang sa kanya. Pero, they are, di ba, mas malaki, kung tutusin, mas malaki yung bahay natin sa kanila. But, sila ang ginagamit para tayo ay magkaroon ng ganyang pagpapakla. Amen? Nandoon na katulad pa rin ng kahit na they are our master, sabi nga nila. Serve the right master, mga kapatid. Gusto mo bang magkaroon ng maayos? Then, obey leads righteousness. Sin leads to death. Choose. Choose! Choose. 2 John 1:6, and this is the love that we walk after His commandment. This is the commandment that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. Love. Pag sinabi mong love, wala nang tatalo sa love ng ating Panginoon. Agape love. Amen? He gave His own life to save us, and not only the words, but He action, mga kapatid. Nandoon na talagang, ang sarap ng buhay. Ikaw, mayaman ka, di ba? Sister Thelma, Sister Adelina. Mayaman tayo. Pero bababa ka ba sa pagiging katulong?
para lang masave mo ang taong bayan. Hindi, di ba? Pagkaraniwang tao lang, mga kapatid. Pero ang pagmamahal ng ating Panginoon, nandoon na siya. Pinupuri siya hindi lang ng mga anghel. Pinupuri siya kahit ang bato, mga halaman at kung ano-ano pa. Pero dahil sa pagmamahal niya na ayaw niya na tayo ay maparusahan at mapunta sa impyerno, nandoon siya. Ibinigay niya ang sarili niyang buhay para sa atin. That is love. Unconditional love. Na hindi mo kayang ikumpara kahit sa boyfriend mo. Kahit sa asawa mo nga, iniiwan ka eh. Diba? May ano na ba yung tawag doon? Contracted? May check na kayo, pero wala pa rin, di ba? Nandun pa rin yung mga kapatid. Pero ang pagmamahal ng ating Panginoon, forever yan. Amen? Ang pagmamahal ng ating Panginoon, walang katulad. Praise the Lord. For God, kasi ang sabi niya rito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whatsoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. And John 3:16. Imagine mo, His own life to save us. Amen. Kaya napakapalad natin sa mga taong nagtatalima na sumusunod sa gabay ng ating Panginoon. Amen. He also teach us to love one another. Minsan ang hirap, di ba? Lalo na yung love mo is your enemies. Love your enemies. Minsan ang hirap. Pero naranasan ko yan, mga kapatid. Love your enemies. Noong una, mas mahirap, mga kapatid. Pero nung ibinigay ko sa Panginoon, Lord, ikaw nang bala kasi masakit na eh. Hindi na ako makatulog sa gabi at sa umaga, mga kapatid. Kasi natutulog ako sa umaga eh. Kaya sa gabi. Hindi makatulog sa gabi. Sa kaiisip, sa sakit na nararamdaman ko sa Kanya. Amen? Hindi. Diba yun? Yun ang mga kapatid. Di ba minsan, talo tayo eh. Di ba? Isip ka ng isip. Sakit yung isip mo. Parang sabi ko, bahala na ang Panginoon, pero bahala na, hindi mo pa rin binibigay, mga kapatid. Hallelujah. Pag sinabi mong bahala na, sabi sa akin, pag sinabi mong bahala na ang Panginoon, ibigay mo na. Then let it go and move on. How can you move, mga kapatid? How can you move? Maganda yun, mga kapatid. Kabit-kabit mo, isip na isip mo pa rin. Minsan, love your enemy, masakit. Talagang napakatagal ng processing ng love your enemy na yan, mga kapatid. Lalo na kapag nakikita mong humahalakak siya. Humahalakak talaga na. Baka anino pa lang niya, nakikita mo parang, ano ba? Pangalan pa lang, di ba? Parang naano ka na. Pero iba, pag ang pangalan, pero pag ang Panginoon na ang kumilos para sa atin. Kasi nahihirapan tayo eh. Papalit lang tayo, mga kapatid. Di ba? Nade-depress ka, nai-stress ka dahil sa kakaisip mo sa kanya, sa ginawa niya. Sa lahat ng mga, sa kabila ng lahat, ginawa niya sa akin to. Ginawa mo ang lahat ng para sa kanya. Amen! Tapos ganito ang gagawin niya sa akin. Sabi niya, gano'n ano. Napanood ko yan. Amen? Pero nung binigay natin sa Panginoon, mga kapatid, pag ibinigay natin sa Panginoon yung galit, inis, kasi basura yan, mga kapatid. Yan ang nakakapagpigil para tayo ay maramdaman natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Bakit tayo hindi nakaka-receive ng Holy Ghost? Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. There's something wrong? There's, ano yun? Basura? Ano yung basura? Lapsak ba? Garbage? May mga garbage dyan sa puso natin. Trash. Amen? Hatred, inggit. Hayaan mo na maganda yung katawan nila. Hayaan mo na maganda ka naman. Glory to God. In the other ways, may makagandahan din sa atin, di ba?
Amen. Praise the Lord. Kaya kahit sabihin nila, basta maganda tayo mga kapatid. Amen. Praise the Lord for the glory of our God. God is good in our life. Lahat tayo mga kapatid, may mga pagpapala na patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Amen. Living in the favor of the Lord through God's favor. Patient, mga kapatid. In Genesis, through patient. Number 4 na yan. Genesis 31 na 39:1, and Joseph and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer and Pharaoh, captain in the guard, an Egyptian, brought him of the hands of the Ishmaelites, which, makinig kayo, mag-conclusion na tayo ba? Which had brought him and down thither. Genesis 41:6, and Joseph answered Pharaoh, saying, It is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. When we know the story of Joseph, mga kapatid, the dreamer, yung nakulong siya, Joseph interpreted the cupbearer dream in the prison. Imagine mo, nalimutan siya within 2 years. Pagkatapos niyang tinulungan yung cupbearer, mga kapatid, 2 years pa ang inano niya, grabing patient yun, di ba? Sabi niya, paglabas mo, alalahanin mo ako, sabihin mo kay Pharaoh, mga kapatid, na yung ginawa niya, nakabutihan niya. Pero, dahil siguro marami siyang enjoyment sa labas, nakalimutan niya si Joseph. Hanggang ang Panginoon na ang gumawa ng kaparaanan para maalala niya, dahil yung king ay may dream. At si Joseph lang ang nakakapag-interpret. At doon, mga kapatid, hallelujah. It was 2 years before God used His obedience and patience. Na kahit nakulong ka, ikaw ba naman nakulong ka, wala kang kasalanan, dahil lang gwapo ka. Grabe. Di ba? Dahil lang sa gwapo ka, nakulong ka, kasi hindi, ayaw mo kasing gumawa. Di ba, mga kapatid? Parang iginulong ka nung wala ka namang kasalanan. Di ba masakit yun, mga kapatid? Kung baga tayo, pinagbintangan tayo, nang wala man lang tayong ginagawa, pero ang Panginoon, justice will prevail. Amen? Ang Panginoon ang gaganti para sa iyo, mga kapatid. Na kahit tayo ay... Maganda kasi pag maganda iulog. Hindi, mga kapatid, kung tayo, mga kapatid, hallelujah, alam natin that we are not guilty sa lahat ng mga bagay na ipinaparatang sa atin. Patient, obey, and God will gaganti sa iyo. Ano yun? God will gaganti sa iyo. Ano? God will revenge to you, mga kapatid. Mas masakit pa sa inaakala mo. Amen? Akala mo, pero kapag gagawa ka, ikaw na mismo ang gagawa para sa sarili mo, wala, hindi nagaganti ang ating Panginoon. Kaya kapag may gumawa sa iyo at hindi ka guilty, just pray. Pray and pray until you see the works of the Lord. Amen? Praise the Lord. And doon, mga kapatid, that dramatically favor His beloved servant, and yet after ng mga pagdaanan niya sa kamay sa loob ng kulungan, mga kapatid, throughout both learned the prosperous reason of his life. Nakita niya, di ba? Naging king siya. Hindi pala siya naging king. Naging kanang kamay Ni Potiphar. ni Potiphar. At the same time, lahat ng dreams niya sa mga kapatid niya, amen, hallelujah, nayuyukod sila hanggang sa nakuha niya pati. Di ba, imagine mo, yung blessing, yung obedient, yung patient na ginawa niya hanggang sa naging mataas siya, naging maayos ang lahat ng mga bagay. Yan is the power of obedience na ginawa ni Joseph, mga kapatid. Conclusion na tayo. Hallelujah. Ang sabi niya rito, our prayer life, our faith in God and His Word, our obedience to God, our patience, all determine the level of God's favor in our lives in church. Are you willing to pay the price, to take steps to see and release the God's favor in your life? So are you. So are you. Praise the Lord. Amen. Diyan na po magtatapos, mga kapatid. Short and powerful. Amen. Prayer. Amen. Praise the Lord.
the Lord, mga kapatid. Kapag sinabi nating favor of God, ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo? Blessing, approval, grace. Hindi ba? Kaya when we are living in the approval of God through yung mga binanggit ni Sister Venus, mga kapatid, through prayer, obedience, faith, and patience, mga kapatid, yun yung shield natin. Sinabi nga doon sa, pakipatay nga to, Sister, doon sa kanyang text, mga kapatid, for thou, Lord, will bless the righteous with favor, will thou compass him as with a shield. So, sabihin natin, the shield of God's approval or the shield of God's favor. Okay? Kaya when we have the approval of God through prayer, amen, through, ano yung kasunod? Faith. Faith, through Obedience. and patience, mga kapatid. We all can do this, mga kapatid. Pero sinabi ko nga kaninang umaga, idagdag ko yung surrendered life. Yeah, surrender your life. You can pray, you can obey, you have the faith, but you don't live a surrendered life. Ano yung sinasabing surrender? Di ba lagi natin sinasabi, I surrender all to you. I surrender my heart. I surrender my life. Minsan yun ang kulang sa atin. Amen. Kaya kung minsan, lagi pa rin na tayo ay parang walang buhay. In everything we do, mga kapatid, we have to ask God, you have to pray, Lord, I surrender my all to you. Even in our worship, we have to worship Him with all our heart. Amen. And you will live the favor of God, or you live in the approval of God. Remember na, hindi lang yung, can you do me a favor? Di ba, minsan, yung nais ko kanina, Lord, can you do me a favor? Di ba? O kaya, kumingin kayo ng favor sa kapwa natin. Sis, can you do me a favor? Pwedeng pakiaganto yung nakikisuyo ka. Suyo ka. Hindi ba? Pero sa ating Panginoon, yung favor na yon, hindi lamang we are living, but this is our shield. Dahil sinabi yun sa kanyang text, mga kapatid, compass him as with a shield. Ano yung shield, mga kapatid, sa Tagalog? Yung panangga. Protection, mga kapatid. We are living under the shield, under the protection of God, mga kapatid. Amen. Hindi lang yung, Lord, can you do me a favor? I will obey you, but you do me a favor. I will pray, but do me this favor. Yan. Hindi ba, mga kapatid? I will be patient, but please do me this favor. Hindi ba, mga kapatid? Kaya nga, when we are living a surrendered life, we say, Lord, I commit all to you. I surrender my heart to you. Amen. Kaya kapag nai-surrender mo na yung puso mo sa Panginoon, hindi mo na babalikan yung nakaraang kung sino nakasakit sa'yo. Hindi na sasakit yung ulo mo. Hindi na. Hindi ka na magpaparamdam sa Facebook. Amen. Kaya po naman, di ba? Hindi ko ginagawa yun, ha? Remember, mga kapatid, when we talk about living in the favor of God, we must always think of a surrendered life. And then you can have the shield, not just the shield of faith, not just the shield of favor, but the shield of love. Amen. Amen. Sinasangga ka ng Panginoon ng pagmamahal niya. Amen. You are protected by His love, mga kapatid. You are protected by His Spirit, mga kapatid. Amen. Kaya kung kakanta tayo ng I surrender all, mga kapatid, tandaan natin, are you really surrendering all your life? Or meron pa rin, ano bang tawag doon? Meron pa rin kaunting 5% na hindi mo sinusurrender sa ating Panginoon. I surrender. Kaya kapag sinabi, Lord, I surrender my heart to you. I surrender my all to you. I surrender my family to you. Ibig sabihin, ibinibigay mo na siya sa kanyang kamay.
Amen. I surrender my life. Yung surrender, alam mo yung sinasabi na yung surrender life. Yung wala ka ng itinatago, wala ka ng inililihim pa. Amen. Kaya yung challenge ni Sister Venus sa last part kanina, are you willing? Are you willing to let it go? Ah, Tama yun, mga kapatid. Dahil kung meron ka pang naiwang basit, Wala pala basit. pasensya na kayo, magagaling ko lang sa Ilocos kayo. Kung may naiiwan pa, mga kapatid, i-surrender mo na sa atin. Kung mayroong naiiwan pang sakit sa ulo na dahil, sabi ko nga sa lesson namin kanina, anong reason bakit sumasakit ang ulo natin? Na-stress tayo guys, kaiisip. Katulad ng sinabi niya kanina, di nakatulog sa gabi sa kaiisip. Pagising sa sakit sa umaga, sakit ng ulo. Maano natin. Nagyawat sa ilong. Bakit? Hindi natin sinusuko sa ating Panginoon. Sinusuko ko ang lahat. Pero ito lang, akin na lang. accept this. Basta lang. Hindi ba mga kapatid? Itong maliit na to, Panginoon, yung maliit na porsyon ng puso ko, hindi muna. Dahil hindi pa handa. Dahil nandun pa rin si X. Remember mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, not unless you surrender all to Him. Do you think you are living in the favor of God? Remember the protection, the approval. Amen? Let us all stand, mga kapatid. There's a song that came to my mind, mga kapatid, this morning. Yung kinanta rin ni Sister Michelle, kaya lang yung chorus lang yung kinanta niya, mga kapatid. Into your hand, I commit again. Amen. With all I am, mga kapatid. Do you know this song, mga kapatid? Yes. Habang kinakanta ko ito, mga kapatid, let this be a prayer. Let this be your prayer to God. Kung hindi mo pa naisusuko ang lahat, mga kapatid, you want to be in the favor, you want to live in the protection, in the favor of God, mga kapatid, commit your life to the Lord again. Sige, si Jessie, si Michelle. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Habang inaawit mo to, kapatid, Jesus, I belong. Are you willing to surrender all to the Lord? The reason I need the approval, in the unready praise of God, through prayer, through obedience, through your voice. To Him, kapatid. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Sing it from your heart. Jesus, I belong. Yes, Lord Jesus. To you. You're the reason I live. You're the reason that I sing.
from verse 1 again. Into your hands I commit again. Sing this as your prayer, kapatid. With all I am for you. What are the things that you have not yet fully surrendered to the Lord? Hold my word in your Whatever bitterness you are right now, surrender it all. Surrender it all to the Lord. Jesus, I Your fears, surrender it all to the Lord. Jesus, I Surrender it all to the Lord. You're the reason that I Surrender it all to the Lord. reason that I sing. With all I am, I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Sing it from your heart. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Right now, I want everyone